Biyernes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Biyernes at ngayon ay May 2, 2025. At oras na po natin programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapuan sa oras, ihatid natin mga balita sa ating bansa sa ibang dagat. Ganyan po pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Kasama natin si Carol Liway Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines sa ating balitang pambansa. May forever sa 20 pesos per kilong bigas. Ayon kay Romualdez. Todo Balita. Taal Volcano patuloy sa pag-alboroto. Todo Balita. Tore at siyam na iba pa sinampulan sa photocopied na red notice. Todo Balita. Dagupan City sa poll ng nakaririnding 47 degrees centigrade na init. Todo Balita. Sa ating balitang lokal, PhilHealth sakla mga sakit na kaugnay sa init at tag-init. Todo Balita. Apat na suspect sa pagnanakaw ng cellphone arestado, 48 unit ng CP na recover ng Dagupan Police. Todo Balita. Sa detalye natin mga balita, kumpiyansa si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na magtatagal ang pagbebenta ng Marcos administration ng bigas sa halagang 20 kada kilo dahil sa inaasahang pagdami ng produksyon dulot na masuporta ay binibigay ng gobyerno sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Romualdez ang pahayag sa inaugurasyon ng Castañas Centro Communal Irrigation System sa Barangay Castañas, Sariaya, Quezon, kamakailan. Ayon sa leader ng Kamara, ang solar-powered pump irrigation projects ay makakatulong sa mga magsasaka na maparami ang kanilang ani. Ang Castañas Centro CIS ay magsusupply ng tubig sa 50 hektaryang taniman. Ito ay proyekto ng National Irrigation Administration. Pinag-iingat pa rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang mga residente sa paligid ng Bulkan Taal sa Batangas dahil sa patuloy na pagtaas ng aktibidad nito. Sa pinakahuling buletin ng ahensya, nakapagtala ang bulkan ng 64 na volcanic earthquake na sinabayan ng 5 volcanic tremor sa nakalipas na magdamag na tumagal ng 1 hanggang 2 minuto. Noong Abril 29, nakapagtala ang ahensya ng 53 volcanic earthquake at 13 tremor episode ng bulkan. Anila nagpapahiwatig ito ng patuloy na magmatic activity sa ilalim ng bulkan. Samantala, abot naman sa 1,213 tonelada ng sulfur dioxide o asupre ang inilabas ng Bulkan Taal na halos kalahati kumpara ng 672 tonelada na iniluwa nito noong Martes.
Nahaharap sa kasong kriminal ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group na si Major General Nicolas Torre III at siyam na iba pa matapos umano nilang iligal na ikulong ng 6 na araw ang isang negosyante gamit ang photocopied na red notice mula sa International Police Organization na Interpol. Gayunman nabigos na Torre at kanyang matauhan na dumalo sa preliminary investigation na itinakda ng Makati Prosecutor's Office noong Abril 21 at 28. Noong Marso, kinasuhan ng negosyanteng si Rochelle Calle, 48 anyos, si Torre ng illegal na pag-aresto at detensyon mula November 21 hanggang 27, 2024 batay umano sa red notice na inisyo ng Interpol laban sa kanya noong May 2, 2023. Dahil anya ito sa kasong fraud na sinampa sa kanya ng dati niyang business partner na si Abdul Malik Ashihim sa United Arab Emirates. Aniya, dumating sa bahay niya ang 4 na tauhan ng Detective and Special Operations Unit ng CIDG para i-hide ng red notice noong November 19, 2024 pero hindi umano siya isasama ng METO sa Bureau of Immigration kung magbibigay siya ng Christmas gift sa kanila. Tumanggi umano siya at makaraan ng 2 araw ay dinakip na siya sa Makati City Hall. Noong November 26, 2024, hiniling ng Public Attorney's Office kay Torre na palayain si Calle dahil sa kawalan ng warrant of arrest. Gayunman, anya, bago siya pinakawalan ng CIDG ay pinalagda muna umano siya ng isang affidavit na nagsasabing hindi siya tinakip kundi sumurrender sa pulisya. Wala mapayag si Torre sa usapin. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte na dadalo siya sa preliminary investigation ng kasong sedisyon at grave threat na sinampalaban sa kanya kaugnay ng payag nitong may kinontrata na siyang tao para ipapatay siya o sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Romualdez. Nauna rito ay pinatawag ng Office of the Prosecutor si BP Duterte para dumalo sa preliminary investigation sa May 9 at 16 kaugnay ng kasong grave threats at sedition na sinampalaban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Nakaranas ng mapanganib na heat index ang Dagupan City sa Pangasinan at 16 pang lugar sa bansa nitong Miyerkules ay sa Pag-asa. Naitala sa Dagupan City ang pinakamataas na heat index na 47 degree Celsius nitong Miyerkules kapareho na na-record noong Martes. Ang heat index mula 42 degrees centigrade hanggang 51 degrees centigrade ay tinuturing ng Weather Bureau na dangerous level. Posible kasi magkaroon ng heat exhaustion at heat cramps ang sinuman, habang heat stroke naman kapag sobrang babad na sa araw. Nakaranas naman ng 46 degrees centigrade sa Baler, Aurora, habang 43 degrees centigrade naman sa Bacnotan, La Union, Subic Bay, Olongapo City, Sagni Point, Cavite City, Cavite, Cuyop, Palawan at Central Bicol State University for Agriculture at Pili, Camarines Sur. Hindi na maaaring hawakan ng mga airport security personnel ang pasaporte ng pasahero matapos mag-viral ang issue ng punit passport ayon kay Ninoy Aquino International Airport. To better protect your travel documents and reduce unnecessary contact, all NAIA security personnel have been instructed not to touch passports during terminal entry and security verification ayon sa statement na NAIA. Passengers will simply be asked to show their valid ID or travel document by holding it up themselves. Nagsagawa na ng investigasyon ng Department of Transportation at Civil Aeronautics Board sa report na ilang biyahero ang hindi na pinasakay ng airline dahil sa depektibong pasaporte.
Ang aksyon ng DOTR at CAB ay bunsod na reklamo ng isang pasahero na hindi umano pinasakay ang kanyang ama patungong Bali, Indonesia noong Abril 15 matapos makita ng airline personnel ang maliit na punit sa passport. We are working closely with our airline partners, the Department of Transportation and the Bureau of Immigration, and make sure incident like this do not happen again, ayon sa NAIA. Balita sa ibayong dagat, patay ang 17 anyos na Pinay matapos masagasaan ng tren sa Greco Pirelli Station sa Milan, Italy noong Sabado. Ayon sa ulat ng matandalagita sa San Gerardo Hospital sa Monza habang ginagamot sa tinamong pinsala. Hindi tinukoy sa ulat ang pagkakakilanlan sa biktima. Tumatawid sa riles habang nakasakay sa scooter kasama ang kanyang mga magulang na mahagip at masagasaan ito ng tren bandang alas 10:30 ng gabi. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine Consulate General in Milan sa naulilang pamilya ng nasawing Pilipina. Dumako tayo sa ating mga lokal na balita. Opisyal nang idiniklara ng Weather Agency ng Pag-asa ang Miyerkules, Abril 16 bilang simula ng tagtuyot. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng Semana Santa noon kung saan ang paglalakbay at mga aktibidad sa labas ng bansa ay pinakamataas at dahil dito, inilagay ilang mga Pilipino sa panganib para sa mga sakit na nauugnay sa tag-init at init. Noong nakarang taon, mula January 1 hanggang April 29, iniulat ng DOH ang 77 kaso ng heat-related na masakit na may 7 nagresulta sa pagkamatay. Ang PhilHealth ay nagpadala sa lahat na mayroong mga inpatients benefits package para sa karaniwang sakit na may kaugnay sa tag-init na makukuha sa akreditadong ospital sa buong bansa. Ang heat stroke, heat exhaustion, heat collapse, heat cramps at sunstroke ay may 12,675 package sa benefit. Pagkapagod sa init at iba pang epekto ng init at liwanag, 18,135. Moderate to severe dehydration, 7,800. Varicella chickenpox na walang komplikasyon, 7,800. Typhoid fever, 19,500. Sore eyes or conjunctivitis, 16,575. Nakakahawang pagtatai, acute gastroenteritis, 11,700. Nakakalason na epekto ng pakikipag-ugnayan sa isda at iba pa mga hayop sa dagat tulad ng dikya, sea anemone, shellfish at starfish, 11,115. Para sa matinding pangailangan sa pangalaga ng pangkalusugan, na may kinalaman sa init o higit pa, ang mga miyembro ay sakop ng Outpatient Emergency Care Benefit o OECB package na maaaring ma-avail sa namang akreditadong level 1 hanggang level 3 na ospital. Upang makatulong na labanan na ugat ng malnutrisyon ng mga bata, ang National Nutrition Council o NNC1 ay nagsama-sama ang iba't ibang sectoral stakeholders sa isang virtual regional nutrition forum sa pamamagitan ng Zoom at Facebook Live noong nakalipas na Abril 25. Sinusuportahan ng forum ang Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028, ang estratehikong roadmap ng bansa para alisin ang lahat ng uri ng malnutrisyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, civil society at pribadong sektor. Bagamat ang Region 1 ay nag-uulat na mas kaunting kaso ng undernutrition kaysa sa ibang mga lugar, binanggit ng NNC1 ang malnutrition ng bata ay nananatiling isang makabuluhang alalahanin sa maraming komunidad. Ang patuloy na kaso ng pagkabansot, pag-aksaya at pagtaas ng mga rate ng sobra sa timbang at labis na katabaan lalo sa mga bata na nasa edad
na sa paaralan ay nagbibigay diin ng pangailangan para sa mas malakas na advokasya ng mga katutubo. Mahigit 500 empleyado mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan palalawigan ng Pangasinan. Ang ilan sa kanila nagtatrabaho ng mahigit 40 taon. Sa wakas ay nakakuha na ng kanilang promosyon sa unang termino ni Governor Ramon B. Gico III. Sinabi ng Human Resource Management and Development Office na may kabuang 559 na empleyado ang nakakuha ng kanilang promosyon o maging permanenteng posisyon sa 3 progression ceremonies na ginanap noong maupo si Governor Gico noong July 2022 hanggang noong nakaraang buwan. Sinabi ng HRMDO na marami sa mga na-promote ay ilang dekada na sa provincial government, ngunit may mga casual appointment pa rin. Ang iba ay may mga permanenteng posisyon, ngunit niligtas sa promosyon dahil sa hindi pagkakaroon ng bakanting posisyon o nilikhang mga posisyon sa kanilang departamento. Meron tayong 559 empleyado na na-promote mula July 2022 hanggang March 2025 ayon sa HRDO Chief Janet Asis sa ikatlong Career Progression Ceremony noong Abril 15. Sinabi niya na unang batch ay binubuo ng 276 empleyado, sinundan ng 132 empleyado at ang huli ay binubuo ng 151 empleyado para sa kabuang 559 na nakaranas ng seremonya sa pag-unlad ng karera. Nang maupo siya noong July 1, 2022, nangako si Governor Gico na bubuo ng mahusay na manggagawa ng pamahalaan palalawigan na bubuo sa Team Ang Galing. Sa pakikipag-usap sa mga empleyado ng probinsya sa unang pagkakataon noong July 2022, hinimok ng gobernador ang lahat ng rank and file na empleyado na ganap sa kanilang pinakamahusay at ipakita ang kanilang mga potensyal na sa kalaunan na magiging kanilang ticket sa mas maliwanag na pagkakataon sa karera sa loob ng organisasyon. Sa ating balitang pulis, sa isang mabilis na aksyon at koordinasyon na isinagawa ng Dagupan City Police Station sa pumumuno ni Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, hepe ng pulisya, katuwang ang 2nd Pangasinan Provincial Mobile Force Company at iba pang lokal na himpilan ng pulisya, matagumpay na na-recover ang isang ninakaw na cellphone at naaresto ang 4 na individual na sangkot umano sa operasyon ng pagnanakaw noong May 1, 2025 o kahapon. Ang insidente ng pagnanakaw ay niulat ng isang estudyante sa kolehiyo mula sa barangay Kaalibangbangan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, kung saan ang kanyang Tecno Spark 20 cellphone ay ninakaw na hindi pa nakikilalang suspect habang ginaganap ang Bangus Festival sa Dagupan. Sa pamamagitan ng Google Find My Device application, natunton ang lokasyon ng cellphone malapit sa 5-star terminal sa Perez Boulevard, Dagupan City at kalaunan ay lumipat sa Barangay Karanglaan. Agad sinagawa ang isang pursuit operation. Natunto ng otoridad ang eksaktong kinaroroonan ng ninakaw na cellphone sa isang 5-star bus na patungong Pasay City. Nasabat ang naturang bus sa SM Rosales Transport Terminal sa Barangay Carmen, Rosales, Pangasinan. Ang operasyon ay himantong sa pagkakaresto ng 3 magkakapatid na babae at isang lalaking suspect na residente ng Commonwealth, Quezon City. Mula sa kanilang pag-iingat ay na-recover ang ninakaw na cellphone ng biktima at 48 piraso na iba't ibang cellphone na pinaniniwalang galing sa iba pang mga biktima. Ang matagumpay na operasyon na ito ay nagpakita ng kausayan na mabilis ang koordinasyon ng kapulisan at ng paggamit ng makabagong teknolohiya sa paglutas ng mga krimen. Sa ating balitang sports, sa pakay ni Nagia Marcel Makilang at ng Letran na palakasin ang kapit sa tuktok kaya nasa kukote nila ang kalusin ang Lyceum of the Philippines University ngayong Biyernes sa NCAA Season 100 Women's Volleyball Tournament na lalaruin sa PhilOil Arena sa San Juan City. Solo sa top spot ng team standings ang Lady Knights. Tinuhog nila ang 10-2 card kaya lumalakas din ang tsansa na masilo ang isang twice to beat na advantage papasok
sa semifinals. May ibibigay na bonus sa top 2 teams pagkatapos ng 10-team double round robin at wala pang nakasisiguro kung kanino ito mapupunta. So, mga kabuhan nating newscast sa ating Todo Balita. Yung pang tagapagbalita ko po si Susan Valdez daw. Ang tabay po natin si Eli Garcia. Oras po natin, ganap ng alas 5:28. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, Bilib. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gina ba kayo? Mano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon. Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliu Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Marcoleta sa Senado, Marcoleta sa inyo'y magseserbisyo, malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinaryo ang kwento. Hanson ang inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mo pa iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, Bilib. DWIZ. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras po natin ganap ng alas 5:32 at welcome po sa kalumbahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. Pagkatid po natin ng ating mga balita mula sa lalawigan ng Pangasinan, ang Pangasinan ang galing. Ayan, hindi na hindi na pista opisyal, may pasok ngayon kasi kahapon Huwebes walang pasok dahil pista opisyal, pero ngayon Biyernes. Yun nga lang, kapag kasi nasa gitna yung holiday, kinabukasan nakala mo Sabado. Pero Biyernes po ngayon, may pasok. Ayan, May 2. Ang bilis ng araw talaga at nararanasan na rin po natin yung pag-ulan-ulan, although mainit pa rin po yung panahon. Okay, ilang araw na lang ang bibilangin po natin
10 araw na lang, 10 days na lang, Pasko na. 10 days na lang, Pasko na para sa iba kasi marami na silang. Ayan yung mga nag-aabang ng mga mga nag-aabang ng ayuda. Ayan, nag-aabang ng yung alam naman po natin para naging tradisyon. Tradisyon na yung kapag election, the night before the election, ayun, gising lahat ng mga tao, nasa kalsada sila. Ayan, kung minsan nainggit ako, gusto ko rin lumabas sa kalsada. Kaya lang yung bahay namin nasa looban. Medyo mahirap yung punta ka sa kalsada. Ayan, kung ano man yung hinihintay nila, alam na this. Ayan, kung merong ayuda, yun yung ating mga aabangan, gano'n. Pero speaking of ayuda, po mga kaibigan, ito pong Gikonsulta ID. Ayan, ilang ulit-ulit na rin po nating sinasabi, hindi po yon pang-ayuda. Ayan, hindi po yon isakada para magkaayuda. Kasi meron akong nakausap na kaibigan, ilan daw sila na hindi raw sila makakatanggap ng ayuda kasi wala silang Gikonsulta ID. Ayan, hindi po pang ayuda ang Gikonsulta ID. Yung pong Gikonsulta ID, yan lang po parang kumbaga sa identification yun na kayo ay rehistrado na sa i-konsulta. Ayan. At kayo ay nakatanggap na ng benepisyo. Ayun. Yung po kasi yung i-konsulta, benepisyo po yun. Na proof yun na natanggap nyo na yung benepisyo ninyo for the year. Kasi yearly yan na magre-renew. Para ma-avail ninyo yung benepisyong ito, magpa-check up na kayo. Huwag nyo na hintayin na meron kayong nararamdaman o kung ano pa man, magagamit po ninyo to para magpa-check up. Hindi po yan pang ayuda. Yung iba kasi, akala nila, lalo na malapit na eleksyon, meron na silang mga ID para pang ayuda. Wala po. Meron mga kapag pinoproseso yan, nakapila kayo at binigyan na kayo ID, may sinasabi ba sa inyo na pang-ayuda? Wala naman, di ba? Kaya lang, yung mindset ng tao, kapag ka nakaroon ng ID, lalo na malapit na eleksyon, yung mga nakakuha nito lang lately, kasi nagsimula ito, matagal na itong Gikonsulta na to, kaya lang nagtuloy-tuloy po. Yung iba, akala nila, ID ito para sa pang-ayuda. Pero hindi po. Ayan. Hindi po yan. Kasi nga po, ang pangarap nga po ng ating gobernador, si Governor Monmon Gico III, ay maabot niya yung pangarap ng isang malusog na Pangasinan. Kaya yon. Kaya tuloy-tuloy kahit na pa yung iba. Iba kasi nagiging negative itong proyekto. Kasi nga yung iba, akala talaga nila ayuda. Kahit nga dito nga sa Dagupan sayang, sabi niya wala tayong 300. Ayun. Hindi tayo kasama diyan sa hindi pa ako nakatanggap ng 300. Para mga ganun 300. Yung 300 ang tinitingnan po nila, hindi po yung benepisyo ng i-konsulta na pwede silang magpakonsulta na yun ay para sa kanilang kalusugan. Ayan. Kumbaga sa passport mo to para makapagpa-check up kayo outpatient. Ayan. Kung ano man yung gusto niyo mga laboratory test na pwedeng isagawa, x-ray, ECG, kung ano man yung katumbas ng nitong i-konsulta na to, pwede po ninyo tong gamitin. Ayan. Kasi nga yung iba nga hindi nga nila pinapansin, hindi natin pinapansin kung minsan yung ating kalusugan Meron yung kapag malala na, kahit nga sa ubo di ba? Kung minsan kapag malala na, doon ka pa lamang mag-iisip na maggamot o kung ano yung gagawin mo para matigil yung ubo o sipon. Yung iba naman, matagal nang laging may lagnat, on and off, kapag talagang malala na, doon lang pupunta sa ospital. Ganyan, hindi natin masyadong pansin yung ating kalusugan. Pero ating gobernador, ang layon po niya maging pinakamalusog po ang lalawigan ng Pangasinan. Kaya nga po meron po itong talagang isinusulong niya itong i-konsulta with Gikonsulta. Ito yung
parang incentive. Ayan. Kasi iba, akala nga nila ID to para sa pag-ayuda. Meron tayong inihandang audiovisual. Pwede ping iparinig po natin ito. Tungkol pa rin po ito sa Gikonsulta. Matagal nang alipin ng sakit sa bato o chronic kidney disease si Aling Lita de los Santos ng Barangay Pangpang, San Carlos City, Pangasinan. Sa loob ng 6 na taon, gusto na niyang sumuko. Dialysis lamang ang magpapagaan sa hirap na dinaranas ni Aling Lita sa kanyang karamdaman. Pero, limitado lamang ang mga dialysis machines na mayroon sa provincial hospital, kaya naman halos 3 beses magpalitan ng mga pasyente sa isang machine. Ang ibang dialysis center naman, higit 2 oras pa ang layo mula sa kanilang tirahan, kaya naman mahirap para sa mga kagaya niya na regular na makapagpa-dialysis. Sa kabila nito, kailangan niyang magtiis. Mahirap ang magda-dialysis, tricycle ang sinasakyan ko. Matungo dito. Masakit din sa katawan pero gumagaan yung katawan. Isa lamang si Aling Lita sa nasolusyonan ang problema sa pagdadialysis sa tulong ng Gikonsulta. Dahil mas malusog na Pangasinan ang hangad ni Governor Ramon Monmon Gico III para sa lahat ng Pangasinense, inilunsad niya ang Gikonsulta o Government Unified Incentives for Medical Consultation. Sa ilalim ng programang ito, hinihikayat ang mga Pangasinense na magparehistro sa iConsulta ng PhilHealth. Bukod sa libreng check-up, libreng laboratory services tulad ng urinalysis at X-ray at libreng gamot, makatatanggap din ang mga nagparehistro ng 300 pesos na cash incentive mula sa Gikonsulta para sa kanilang pamasahe at pangkain. Sa pamamagitan po nito, wala na pong babayaran ang mga pasyente kung magpapakonsulta sila. Pati yung gamot nila at saka yung mga laboratorio na kinakailangan po nila ay ibibigay sa kanila ng walang bayad. Wala pong pag-aalinlangan na ang ating mahal na gobernador ang talagang kanyang focus na isa ay ang pangkalusugan. Sabi niya, to have a healthy province, you have to have healthy people. Bukod sa Gikonsulta, tinututukan din ni Governor Gico ang pagmamodernize at pagbibigay ng state-of-the-art equipment sa 14 na government hospital sa Pangasinan. Kabilang dyan ang paglalagay ng mga MRI machine, stationary at mobile X-ray machines, ultrasonography machines at CT scan machines. Sa bayan ng Umingan, 50 pasyente lang ang kayang tanggapin ng community hospital. 15 kama lang ang mayroon dito. Sa makitid na hallway na ito sa loob ng ospital, may mga pasyenteng naghihintay habang nakaswero. Nakaupo, walang maayos na higaan, at nagtsatsaga sa masikip na daanan. Pero hindi na magtitiis sa mga taga-Umingan at kalapit-bayan. Dahil ang Super Community Hospital malapit nang matapos. Itatayo ito sa 4 na hektaryang property at magkakaroon ng 55-bed capacity. Hindi rin ito magpapahuli sa modernong equipment. Sa ilalim ng termino ni Governor Gico, sunod-sunod din ang pagbubukas ng dialysis centers para sa mga Pangasinense na may sakit sa kidney. Libu-libong residente na ang nakinabang sa libreng dialysis. Parte ng plano ni Governor Gico na siguraduhin nagdadagdag ang mga ito ng machines para mas marami ang maserbisyohan ng mga dialysis center. Kasi before nung kami pa lang po, ang dialysis center dito sa Pangasinan, halos dito po talaga nagpupunta lahat. From yung mga malalayong lugar, Ordaneta, Sual, mga ganun po. Pero ngayon po dahil po sa lahat ng pinatayong dialysis centers,
ni Governor Guico at yung mga ipapatayo pa po, malaking tulong po ito para sa ating mga pasyente para mas malapit na po sa kanilang municipality, sa kanilang bahay, yung pupuntahan po nilang centers. Mas malapit na po kami sa Western. So, financially, hindi naman po lahat ng dialysis can afford. So, malaking bagay po ito sa amin. Kaya nagpapasalamat po kami ng malaki kay Gob na itayo niya po ito. Matagal na po namin itong hinihintay before pa. Plano rin ni Governor Ramon Monmongico III na gawing 20 ang government hospital sa Pangasinan. Wala pang 3 taon, nag-iwan na ng tatak si Governor Gico pagdating sa usaping kalusugan ng mga Pangasinense. Pangasinan ang galing! Ipagpatuloy ang galing! Napakaliwanag po, maliwanag sana yung tungkol nga po dito sa G-Consulta plus I-Consulta, kung ano talaga yung layon nito. Sabi nga ni Governor, magkakaroon lamang ng malusog na pamayanan o lalawigan kapag ka malusog ang sambayanan. Ayan. Pero syempre, mga kaibigan, ang bilis po ng oras natin. Mag-time check. Good morning po mga kaibigan. Kasing bilis ng oras, 15 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. DWIZ. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang kumpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Gina, Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4
distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Maray Gina de Venecia, #1 sa balota. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:48 at syempre sa Todo Balita, kasama niyo po Liway Manantano Iparagiren. At Susan Valdezia daw. Ngayon mga kaibigan ay May 2, pag ganito pa pagkatapos po ng selebrasyon ng Pistay Dayat, hindi lang po dito sa Lingayen, kundi ganun din sa ibang lugar, lalo na sa mga coastal areas, ang ganap o kaya activity ngayon ay coastal cleanup. Ayan, coastal cleanup drive at syempre dyan sa Kapitolyo, magkakaroon po yan ng coastal cleanup drive. Kasama po hindi lang po mga empleyado, kundi ganun din mga volunteers mula sa iba't ibang organizations at mula sa iba't ibang government agencies. So, sana pagkatapos nitong coastal cleanup, lalo po nating panatiliing malinis po ang ating mga beaches para naman hindi lang po para sa mga bisita, kundi para na rin sa atin mismo na pumupunta na mamasyal sa mga lugar na yan. So, ingat. Alam naman po natin na bagamat paggising natin sa umaga, medyo okay. Pero pagdating po ng alas 7, alas 8 ng umaga, ayan na naman yung matinding init ng panahon. Pero ilang tulog na lang mga kaibigan dahil ngayon ay May 2 na. 12 araw na lang bago ang halalan. At saka sa lungsod ng Urdaneta, kagaya po ng ibang mga kandidato, tuloy-tuloy po ang pag-ikot naman ni Ginang Maangiko at ang kanyang team. Pagpunta nila sa iba't ibang barangay, gaya nga po ng palaging sinasabi, anuman po yung paninira sa kanya, ay sige lang, diretso lang ang pangangampanya at pagpunta sa mga kababayan po nila sa mga barangay para naman ma-meet at kumbaga makadaupang palad nila ang kanilang mga kabarangay niyan sa Urdaneta City. Ang sabi nga po yung pagpunta naman nila sa barangay Pinmaludpod, yung kamustahan, hatid ay serbisyong may puso, sabi po ni Ginang Maangiko. Mulit salamat po sa mga minamahal nating kailian sa inyong oras at panahon para po makilala ang buong team ng Urdaneta. Ang galing. Sana po ay masuportahan niyo po ako sa darating na May 12 kasama na ang aking vice-alkalde at Lucky 9 na konsehal. Kulang ng isa, Lucky 9. Kasi 10 ang i-elect po na councilors pag sa syudad. Pag sa mga munisipyo naman ay 8 ang i-elect na na councilors. So buong slot ay 10 kasama po ang vice mayor at saka syempre yung mayor. Para siyang yung outfit niya sa kanilang pag-iikot at pagkukokus, para siyang atleta. Naka t-shirt tapos yung puti na yung protection sa braso. So para siyang siklista. Pero yung mga siklista po mga kaibigan, mukhang matatapos na yung Tour of Luzon, ay ayan yung Pangasinan leg, yan po ay nagtapos sa Lingayen sa Capitol Complex. At pagkatapos nun, I think yung last na leg o yung pinakamahirap na leg, ito yung papuntakyat naman sa Baguio City. Kaya yan ng mga nakaraang mga Tour of Luzon, ito yung tinatawag po nilang killer lap. Dahil naman sa up and down, zigzag, paakyat dun sa Baguio City. So, meron pong 9-point agenda si Ginang Maangiko sa kanyang serbisyong may puso. Isa na dyan, syempre, yung pangalawa, yung kabataan at kababaihan. Sabi po ni Ginang Maan, ito yung pagbibigay ng mga programang gagabay at angkop sa pangangailangan ng mga kabataan at kababaihan. Panghuli mga kaibigan, siguro masasabi po natin dyan, ay sabi nga, pati yung high pitch ng boses niya pinapansin at binabanatan. Hindi lang sa kung saan-saang lugar, pero ganun talaga siya magsalita high pitch, lalo na pag ini-emphasize niya ang mga bagay-bagay ay lalong nagiging matinis yung kanyang boses. Ang tanong doon, masama ba kung ganun yung boses ng isang tao? Ganun nga yung kanyang boses, pero ang importante yung serbisyong may puso. Yan. At importante ugali ng tao. Wala sa boses yan. At saka hindi yung pabalat bunga lang na bait-baitan, pero yung totoo hindi naman. Pero yung sige ng Maan, kung what you see is what you get.
Okay, congratulations kay Mayor Brian Celeste na nakatanggap ng na-recognize bilang 2025 Philippine Leaders Award for National Outstanding Mayor of the Year. Ayan. Congratulations. Parang ang dami nitong bitbit niyang award. Yan po ay patunay na yung mga batang leaders ay magagaling. Oo, ito na yung sinasabi nilang mga tunay na nung una nga kasi hindi nga sila nga tagaron daw. Pero paano ba yung magiging basehan ng tagaron? Meron namang batas na nagsasaad na pwede ka nang ma-elect o kapag ka ikaw ay tumira doon ng ganito. So may mga sinusunod naman na may mga batas naman na sinusunod. At ang pagiging isang tunay na residente na isang lugar, hindi yun yung basihan para malaman mo kung magiging maganda yung serbisyo mo o hindi. Katulad nga po ng mga taga-Alamino City, ang mga Celeste na galing ng Bulinaw, nung una, yun, ang nila, mga dapat taga-Alaminos lang, tunay na anak na Alaminos. Ganon. Yan din naririnig natin ngayon sa Urdaneta City. Oo, ang tunay. Ang tunay na anak ng Urdaneta. Yan. Yun ba yung Tipudpud nga taga-Urdaneta. Wala na po yan. Tabu na yan. Hindi na yan ngayon pinapansin. Dahil kung minsan, mas nakakapagserbisyo pa yung mga hindi tunay na anak. Ayan, para mga ganun Katulad na nangyari, ito ebidensya nga po niya ngayon sa Alamino City. Hanggang sa ngayon, ayaw na nila sa lalabanan kasi hindi nga sila malabanan dahil sa ganda ng serbisyo. Ito yung gusto nating i-share mula naman kay Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan. Usong-uso ngayon to sa itong halalan, hindi lang sa Pangasinan kundi sa ibang lugar. Sabi niya, puro paninira at chismis pero walang solusyon at plataforma. Unfollow mo na at baka mabiktima ka ba? Oo, meron din yung meron din yung kalaban din yang wala nang ginawa kung hindi kung hindi bumatikos nga. Yun na lang naman yung pwede nilang magawa yung bumatikos. Ayan. Meron nga iba paninira, puro paninira. Oo. Sa paninira nila, yung mukha ng sira. Yung pumapangit na sila sa ginagawa nilang paninira. Nagre-reflect dun sa kanilang itsura, yung paninira nila. Unfollow mo na. Puro paninira, chismis pero walang solusyon at plataforma. Yan ay yung sinabi ni Governor Gico Latag mo kung ano yung plataforma mo. Hindi yung puro paninira. Okay, meron pang 4 na minuto bago mag 6:00 ng umaga. So ngayon ay Friday nga ba? Alam mo, nung isang araw pa ako nalilito sa araw. Nagbakasyon lang Nagbakasyon sila dahil tayo wala naman tayong bakasyon. Kasi April pa yung ating kalendaryo. Ayan, o kaya nga, sabi ko nga kanina nahihilo ako. Hindi pa Friday nga ngayon. Hindi pa nabaligtad yung Hindi pa natanggal yung isang tawag nito? Leave na naman leave na ating kalendaryo. So bukas, wala na namang pasok dahil Saturday, pero bukas May 3, May 4, and then isang linggo pa sa susunod. Tapos pagbalik ng Lunes, May 12, yan na po yung halalan. Ayan, excited na po yung ating mga kababayan sa kung anong magiging ganap sa May 11. Excited na sila sa kung anong bibilhin nila doon sa kanilang ayuda. Yung sa kanilang na-compute na nila kung magkano total, more or less na kanilang matatanggap. Ayan, kaya lang parang malungkot sila ngayon sa Dagupan. Parang malungkot. Baka hindi sila makapagpariband. Hindi sila makabili ng bagong motorsiklo. Yan, maraming maraming nabibili. At saka isang titignan po natin dyan, yung kumusta ang mga mall pagdating ng May 13 o May 12 ng hapon. Mapupuno kaya ng ating mga kababayang masisigla at maraming iwawaldas na pera? Pero ito lang po yung advice po natin. Sige, tanggap ng pera. Sabi nga sa akin kasi ikaw may dignidad ka, kaya ayaw mong tanggapin. Hindi, wala akong dignidad, tatanggapin ko din yan. Pero yun nga, iboto po natin. Mag-isip po tayo, boto po natin yung yung nasa puso natin. Kasi kung minsan,
yung konsensya parang nakukonsensya ka kasi tumanggap ka Parang ganun Pero iba yung nasa puso mo, iba yung naisusulat mo. Parang ganun Mas nananag yung konsensya kasi nga tumanggap. Pero yun nga, yung tinanggap ninyong yon, oras lang ang pakinabang po natin. Kung magkano man yun, 4,000 man yun, sabihin natin 10,000, malaki-laki Isang buwan ka mo na, hindi naabot na isang buwan. Lalo na kapag ka ganun na hindi mo pinaghirapan na pera, madali lang igastos ang perang ganun. Pero yung kapalit nun mamaya, kung anong klaseng serbisyo ang ibibigay sa atin ng mga politiko na mananalo lang dahil sa pera. Ayan, ibang-iba pa rin po yung nanalo, yung politiko na dahil sa mahal natin siya at dahil naniniwala tayo sa kanila, hindi yung dahil sa kung magkano yung ibinigay po nilang pera. Meron yung mga yung kung magkano yung kumbaga sa binibili na tayo yung sinasabi nga nila, ito na yung pinakasagradong karapatan natin ang bumoto. Ito po yung pare-pareho po tayo, anumang antas ng buhay, pare-parehong meron tayong tig-isang boto. Correct. Mayaman ka, mahirap ka, pangit, maganda, iisa lang yung boto, iisa rin lang yung count. Yon. Kaya kailangan gamitin po natin sa wasto, o iboto po natin yung mga karapat dapat na iboto. Yan, yung mga aramay kapag ginawa o gamandural, Diyos ko, itapon natin sa basura yung kanilang mga pangalan. Yan. Pero kung mga plataforma yung kanilang inilalatag, alam na natin kung ano yung kanilang gagawin. Yun po yung ating isulat sa balota. Mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Tabayanan po ninyo. Good morning nga pala sa lahat po na ating mga masugid na tagapakinig kay Mamata. Yan, nung nakabakasyon tayo, aburido. Nakabakasyon Actually, lahat sila. Mga taga-subaybay ng DWIC. Gemma Mejia, good morning. Tessie Ake, good morning. Preciosa de la Cruz. Good morning. At Ernesto Mosada. Yan. At si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubong. Good morning po. Madam Rose at saka si Kuya Benjitan, Rose Marique, at saka yan, kagabi katatapos ng kalutan dalan din dyan sa Bunuan, Bukig. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama sa technical side. Si Ellie Garcia at saka yung ating OJT. Ako po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po. Ako naman si Susan Valdez Yada. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIC. Sumain nyo ang Todo Balita. Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod.